dakuin natin ngayon, mga kababayan, si Harry Roque. Ano po? Dakuin natin si Harry Roque, mga bossing. O, eto muna, no? Yung kay Panelo muna, mga kababayan. Ayan. Ano sabi ni Panelo? Kasi tinanong siya eh. Sa tingin mo ba, yung nangyayari kay Harry Roque ay paninikil, paniniil, o pang-aabuso ng gobyerno kay Harry Roque? Ang sagot po ni Salvador Panelo, mga kababayan, hindi. Ang araw-araw hong sinisigaw ni Roque, siya po ay sinisikil ng gobyerno ng Pilipinas. Siya po ay inaabuso ng gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan. Paano to? Lagot, attorney din yan, lawyer din yan sa side nila. Dapat kakampihan sila. Dapat ang magiging sagot niyan oo. Di ba, Mabel Quinjo? Oo, sinisikil siya ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi ka kinampihan dito, hindi ka binakapan na Roque. Di ba? Hindi ho binakapan, mga bossing. Kawawa. Ngayon, bakit daw ho? Hindi. No, I don't think Harry Roque is being politically persecuted. Kung ako sa kanya, abogado naman siya, harapin niya. Di ba ho, mga kababayan, bakla din niyang matandang gurang na yan? Ay! Tarat. Si Kap Ninyo naman biglang bigla kasi nagko-comment si Kap Ninyo. Nandiyan na si Kap Ninyo. Nasabihan ko tuloy bakla. Si Panelo. Sabi ni Kap Ninyo Barsaga, bakla din ang matandang gurang na yan. Ano ba yan? Totoo ba? Grabe, yung isang beses, kausap natin si Mami Pebbles Talakera. Ang sabi ko, tinanong ko, bakla ba si Roque? Oo, baklang-bakla si Roque. Ngayon naman si Kap Ninyo. Ito naman ang sinasabi, si Panelo naman daw ho. Diyos ko. Ano nangyayari dyan sa mga DDS? Di ba? So ngayon, suportahan niyo po yung channel ni Kap Ninyo Barsaga, mga bossing. May bago pong channel yan. Sabi, Pamela pala. Malibog din yan si Pamela. Diyos ko po. Ngayon, sabi dito, no, I don't think Harry Roque is being politically persecuted. Kung ako sa kanya, abogado naman siya, harapin niya. Ang pinagyayabang ni Roque dati, doon sa mga DDS, nung magkakasama sila sa Pilipinas pa, kayang-kayang paikutin ang Kongreso at Senado. Hindi ho natin nakita yun sa Kongreso, mga kababayan. No? Ang nakita ho natin, nagyayabang si Roque na eto pong pera ko sa Pogo, eto pong pera ko sa bangko, ay kaya ko pong patunayan na galing po ito. Galing po ito sa mga pinagbentahan ng lupa. Di ba? Ngayon, hinihintay natin yung next hearing. Kung magpapakita si Roque ng mga ebidensya, kasama na po ang kanyang sarili, hindi na po nakita si Roque sa Pilipinas. Ayun, nasa ibang bansa na po, mga kababayan. Kaya po, si Panelo, ano sabi, hindi yan pinupolitika. Hindi yan politically persecuted. May hinahanap Alam naman natin. Tsaka ito, mga kababayan, tingin ko hindi okay itong dalawa na to, si Roque. Nagpapaligsahan ho siguro yung dalawa. No, para kay dating Pangulong Duterte. Bakit? Nung una ho, si Roque, nung nag-umpisa ho, mga kababayan, yung tungkol doon sa usaping West Philippine Sea, ano po, yung secret agreement. Naalala niyo po yan? Si Roque nagmagaling. Akala niya maisasalba niya ang dating Pangulong Duterte. Ay, opo, may ganun po. Ang tawag po dyan ay gentleman's agreement. Idiniin ni Roque si dating Pangulong Duterte. Kasi sinasabi nila Panelo, walang nangyayaring ganyan. Walang pag-uusap ang China at Pilipinas. Walang secret o gentleman's agreement. Yun dalawa. Laging laging sinasapul ni Panelo
si Roque. Tingin ko merong ano to, merong gap itong dalawa na to. May hidwaan. Kasi wala naman po talagang maniniwala, mga kababayan, na si Roque po ay politically persecuted ng gobyerno ng Pilipinas. Kasi binigyan po sila ng karapatan para ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero ano ginawa niya? Nilayasan niya po, tinakbuhan niya po, mga bossing. Tinakbuhan po nila. No? Imbis na sana, pag naipakita niya yung mga dokumento, ebidensya at kung ano-ano pa, di sana baka pati tayo kumampi sa kanya. Diba, Neng Gigi? Iba kulay na suot ko ngayon, brown, ha? Nagkakaselusan ang dalawang bakla, sabi ni Amado sa Lisi. Di ba, mga kababayan? Ngayon, eto na. Alisin na natin to. Nilaglag siya, ni Panelo. Di ba? Ngayon, eto pa. Bigla lang, kapapasok lang sa utak ko. Paano niya ngayon sasabihin doon sa hinihinga niya ng asylum sa Netherlands? Ako po ay politically persecuted. Sasabihin ng gobyerno ng Pilipinas, tingnan niyo po, ito po, kasama po nila yan, kaalyado po nila, kakampi po nila yan, si Panelo. Mismo pong siya naniniwala na hindi po namin ginigipit si Roque. Di po ba? Wala naman pala talaga, Roque. Umuwi ka na lang ng Pilipinas, ipaliwanag mo ang iyong sarili. So ngayon, eto pa po, ang susunod kay Roque, mga kababayan. Diyos ko po. Ay, nako. Eto namang One News, nakisali pa. Magpo-post. Yung One News, nakisali pa. Magpo-post lang ng picture ni Roque. Nakabuka pa ang bunganga. Ano ba yan? Napapansin ko, GMA, ABS-CBN News, tapos itong One News, yung TV5, lahat nakabuka ang bunganga ni Roque kapag kami picture po sa kanila. Parang handang-handa sumubo. No? Parang, wala napasubo na isubo na natin. Di ba? Nako, Roque. Sabi eto, Roque, huwag kang magagalit sa. Sabi, nung mga nakalabas sa Oblo, yung mga, hindi ko sinasabi na bakla ka, hindi ako naniniwala doon. Lalaking-lalaki ka, Roque. Lalaking-lalaki po ang pagkakakilala ko kay Roque. Lalo na po, yung sinasambit niya, mga kababayan, yung, sige nga, subukan natin kung mapapataples natin si Ronnie Liang.